panatili po nito ang lakas ng hangin. Nasa tropical storm category pa rin ito. Taglay ang 65 kilometers per hour near the center na maximum sustained winds at gustiness na 90 kilometers per hour. At kasalukuyan ay nakita or at 4 a.m. nakita po ang kanyang sentro sa vicinity ng Habonga, Agusan del Norte. Pero sa mga oras na ito, malaki ang posibilidad na tinatraverse na po nito ang karagatan papuntang Bohol Sea. At makikita nga po natin halos tutok po yung kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao sa ngayon. So nakakaranas po doon at kasalukuyang nananalasa ito sa halos buong Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa ngayon ay ang kanyang movement west-northwestward at 25 kilometers per hour. So sa track na ipinalabas po nga natin, inasahan po natin na generally west-northwestward pa rin ang kanyang movement sa mga susunod na oras at simula ngayong umaga hanggang sa mamayang hapon, babaybayin po nito ang central at western Visayas. Pero kung makikita nga natin yung diametro ng bagyo ay halos apektado po malaking bahagi ng Visayas at especially the northern portion ng Mindanao. So ito po yung nakikita nating projection niya after emerging dito sa Sulu Sea, pwede po na maging tropical depression na lamang siya. So by this time, hanggang mamayang hapon o mamayang gabi, mapapanatili niya ang kanyang tropical storm category. Likely na mapanatili. At unti-unting hihina, by the time na dumating po ito sa Sulu Sea ay tropical depression. And then upon traversing yung northern Palawan, posible pang lalo pa itong humina at pwede pong maging LPA pagdating sa West Philippine Sea. Gayunpaman, taglay pa rin ito ang malakas na hangin. So may pabugso ng hangin at matitindi, malakas hanggang sa matitinding pagbuhos ng ulan. Kaya sa ngayon, hindi pa rin po pwedeng maging ang kampante. We're hoping by this time nasa safe at ligtas na mga lugar po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao.